pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Roma 5:1-2.
6-11. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Lubos na pagliligtas. Tayo na sumampalataya ay itinuring ng Diyos na ganap o walang sala dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo na iniligtas ni Jesus noon ay patuloy na maliligtas sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sisikapin ng kaaway na tayo ay magkasala at pagkatapos ay uusigin niya na tayo ay hindi naligtas at hindi na mapapatawad ng Diyos. Mamuhay tayo sa liwanag ng Diyos. Manatili tayo sa pakikisama sa Kanya at tayo ay patuloy na lilinisin ng dugo ni Jesus sa lahat ng kasalanan. Agad ipahayag sa Diyos ang kasalanan. Ang Diyos ay tapat at matuwid. Patatawarin niya tayo at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Awit 22, 22-25. Sa aking mga kapatid ay ipahahayag ko ang iyong pangalan, pupurihin kita sa gitna ng kapulungan. Kayong natatakot sa Panginoon, magpuri kayo sa Kanya. Kayong lahat na binhi ni Jacob, luwalhatiin ninyo siya, at magsitayong may paggalang sa Kanya, kayong lahat ng mga anak ni Israel. Sapagkat hindi niya hinamak o kinapuotan man ang kadalamhatian ng nagdadalamhati, at hindi niya ikinubli ang kanyang mukha sa kanya, kundi pinakinggan nang siya'y dumaing sa kanya. Sa iyo nang gagaling ang aking papuri sa dakilang kapulungan. Tutuparin ko ang aking mga panata sa harapan ng mga sa kanya'y gumagalang. Naging mga anak ng Diyos. Hindi lamang tayo iniligtas ng Panginoong Hesus. Tayo ay ginawa niyang kanyang mga kapatid. Sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ama, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Hebreo 2:9-13. Nakikita natin si Jesus na sa sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa mga anghel, na dahil sa pagdurusa ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan,
upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian, ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa. Dahil dito'y hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid na sinasabi, "Ipahahayag ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapulungan ay aawitan kita ng mga himno. At muli ilalagak ko ang aking pagtitiwala sa Kanya. At muli narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos." Hindi ikinahihiya ni Jesus. Ang mga sumusunod at nakikinig sa salita ni Jesus ay hindi niya ikinahihiya na tawaging kanyang mga kapatid. Ito ay dahil kalooban ng Ama na ipahayag niya ang pangalan ng Ama sa kanila na sa propesiya ay tinawag niyang aking mga kapatid. Sila ay kanyang iniligtas at dinala sa Ama na sinasabi, "Narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos." Sa pamamagitan ni Jesus ay nakalalapit tayo sa Ama bilang mga anak dahil kay Jesus. Mateo 12:46 hanggang 50. Samantalang nagsasalita pa si Jesus sa maraming tao, ang kanyang ina at mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas at ibig nilang makausap siya. May nagsabi sa kanya, "Narito, ang iyong ina at mga kapatid ay nakatayo sa labas at ibig ka nilang makausap." Ngunit sumagot siya at sinabi sa nagsabi sa kanya, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kamay niya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae at ina." Ang utos na manampalataya. Ang mga anak ng Diyos ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. Mga binamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. At ito ang Kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo, at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. At ang tumutupad ng Kanyang mga utos ay nananatili sa Kanya at siya sa Kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na Kanyang ibinigay sa atin. Makinig kay Jesus. Hindi natin masusunod ang utos na manampalataya kung hindi muna tayo makikinig sa salita ni Jesus. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ni Jesus. Kung tayo ay nakikinig kay Jesus, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa mga taong nakikinig sa Kanya, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kamay niya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae at ina."
Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.